nating purihin ang kadakilaan at kabanalan ng ating Panginoon sa ating kalagitnaan. Tuloy nga na karapat-dapat na ang bawat isa sa atin ay itaas ang makapangyarihan at banal na pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah. Kabanal-banal ng Diyos, walang katulad mo, lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod, lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Kabanal-banal ng Diyos, walang katulad mo, lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod,
na pangalan ng Panginoong Hesus. At lahat na nagsasabi na siya ay Diyos at lahat na nananampalataya na wala ng ibang makapangyarihan na Diyos na dapat sambahin at purihin ay magsabi ng malakas na Amen! 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 Isang mapagpalang araw po muli ang pagbati ng inyong lingkod at sa lahat po ng mga taga-Misaya Mission International Ministries. Maraming salamat po sa inyo at ganun din po sa lahat ng mga sumasali na mga taga-ibang local churches at mga kaibigan. Alam ko na marami po ang kasama dito po sa ating online midweek service na nasa ibang lugar, nasa mga ibang bansa, kaya maraming salamat po sa inyo. At nawa po ang ating programang ito, ang ating online midweek service ay nakakatulong po sa bawat isa upang ang ating pananampalataya ay patuloy na lumago at magbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Purihin po ang Diyos. At sa gabi pong ito, ang ating pag-usapan ay pinamagatang God Grows Our Faith. At ang teksto po na ating pong titignan ay magmumula po sa Judges chapter 6 verse 14 to 16. At ito pong sinasabi. Sinabi sa kanya ni Yahweh, lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo upang iligtas ang Israel mula sa mga Midyanita. Ako mismo ang nagsusugo sa iyo. Sumagot si Gideon, ngunit Panginoon, paano ko maililigtas ang Israel? Ang aming angkan ang pinakamahina sa lipi ni Manases. At ako naman ang pinakahamak sa pamilya namin. Sinabi sa kanya ni Yahweh, makakaya mo ito sapagkat tutulungan kita. Matatalo mo ang mga Midyanitang ito na para ka lang lumaban sa isang tao. Purihin po ang Diyos sa kanyang salita. So sa ating pong pag-aaralan ngayon, ito po ay patungkol po sa faith or pananampalataya. At ang pananampalataya is a very important na sa ating pong buhay bilang isang mananampalataya. Ito po sa ating journey sa mundong ito. Bilang mga tagasunod ni Kristo, yung pananampalataya po ay talaga namang napakahalaga sa atin. At ayon po sa Matthew chapter 9 verse 29, ang sabi ng Panginoong Yesus doon po sa dalawang bulag na humihingi ng tulong sa Kanya, humihingi ng kagalingan sa Kanya. And this is what Jesus said to them. According to your faith, let it be done to you. So, Jesus healed the two blind men. At kung makikita po natin dito, ang sabi ng Panginoon doon sa kanilang conversation, kayo ba ay naniniwala na matutulungan ko kayo, na magagawa ko kung ano ang nais niyong gawin? Kaya nga, sinabi ng Panginoon na sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya ay tunay nga po mangyayari kung ano yung kanilang minimithi. At dito po sa Biblia, mga kapatid, faith is being tested. Yes, makikita natin sa iba't ibang account. And also, not only faith is being tested, faith is also being tried or questioned. At ito rin po ay nagiging dahilan ng persecution. Di ba? Dahil sa pananampalataya, nape-persecute yung mga taong sumusunod kay Kristo. At ito rin po ang dahilan din ng pagpapala. Ang pananampalataya rin po ay daan ng pagpapala ng Diyos sa bawat isang mananampalataya. Ito rin po ay katagumpayan. At dahil sa ating faith, nakikita natin
ang mga kamanghamanghang bagay na ginagawa ng Diyos. Amen? Kaya nga po, napakahalaga. Kaya sabi ko kanina, napakahalaga ang pananampalataya. So sa gabing ito, makikita natin, ang faith ay lumalago. Makikita natin dito sa text na ating pong pag-aral ngayon, na ang pananampalataya ay pinalalago ng ating Panginoon. Kaya nga, ang pamagat natin that God grows our faith. And there are two ways our faith grows. First, our faith grows through difficult trials. And second, our faith grows through our daily devotion on the Word of God. Kaya, in Judges chapter 6 and 7, we see how God called Gideon. We can also read from this chapter that God grows Gideon's faith before he showed a great victory. This is the deliverance of the Israelites from the oppression of the Midianites. So, magugunitan natin sa chapter 6, sa verse 1, na dahil sa mga kasamaang ginawa ng mga Israelites, ipinasakop sila sa mga Midianita sa loob po ng 7 taon hanggang sa sila ay dumaing sa Diyos. Sa Judges chapter 6 verse 14 to 16, ito po yung binasa natin kanina. Ito po yung tugon ng Diyos doon sa kanilang karaingan. Sinabi sa kanya ni Yahweh, lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas upang iligtas ang Israel mula sa mga Midianita. Yan po ang sinabi ng Diyos kay Gideon. Dahil dumaing nga ang mga Israelites. Dahil sa kahirapan, dahil sa pang-api ng mga Midianita. Pang-aabuso ng mga kaaway na nakapaikot sa kanila. So makikita natin sa mga verses na ito, ang napakalaking task or mission na pinagagawa ng Diyos kay Gideon. Lalo nga dun sa verse 14 na binasa natin. Knowing the number of the enemy, yung mission na pinagagawa ng Diyos sa kanya, it seems impossible. Maaari natin sabihin, mission impossible ito. Imposible na magagawa ito. Dahil sa bilang ng mga Midianita na lumulusob sa kanila time after time, ang description nga ng Biblia sa kanila ay di mabilang ang dami nila. At kapag sila ay umatake at lumusob, para silang mga balang or locust, taksan-taksan kung sumugod. Kaya, ang sabi ng verse 15, sa laki ng misyon na nakita ni Gideon, nakita niya yung kanyang kaliitan. Nakita niya ang kanyang sarili na isang lalaki na walang sinasabi, walang magagawa. Isang taong takot, isang taong mahina, at wala siyang nakikitang dahilan kung bakit siya ang tinawag at kinakausap ng Diyos para gampanan ang isang impossible mission sa mata ng tao. Na siya ang mangunguna sa mission na ito. At sa kanyang tingin, ay imposible nga. So maaring sabihin natin na mahina o maliit ang kanyang pananampalataya. Di po ba? So tonight, we will see how God grows Gideon's faith and how God grows our faith as well. Habang tinatalakay po natin ito, nawa po ay makita natin na nais ng Diyos na ang pananampalataya natin, nais niya na tayo ay lumago dito. So first, how God grows our faith. First is that God assured of who we are. So tinitiyak ng Diyos kung sino siya. Or rather, kung sino tayo. So God knows who we are. Alam ng Diyos
kung sino tayo. Kilala niya tayo. At alam niyo ba na mas kilala niya tayo kaysa sa ating mga sarili. Alam ng Diyos kung ano ang magagawa natin. God knows our capabilities and limitations. So, ang mahirap sa mga Kristiyano ay nagkakaroon ng amnesia or identity crisis. Nakakalimutan nila ang kanilang identity. Kung sino sila, nakakalimutan nila na sila ay pinatawad at tinawag ng Diyos, na sila ay bagong creation, na nilikhaan na sila ng Diyos ng bagong puso, na sila ay pinagkalooban ng Diyos ng bagong lakas at bagong buhay. So sa buhay ni Gideon, mababasa natin sa verses 14 to 15, ang sinabi sa kanya ng Diyos, lalong na sa verse 14, na sabi ng Diyos sa kanya, lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo upang iligtas ang Israel mula sa mga Midianita. At ang nakakalungkot, ito yung sagot ng Gideon. Sa verse 15, sumagot si Gideon, ngunit Panginoon, paano ko ililigtas ang Israel? Ang aming angkan ang pinakamahina sa lipi ni Manases. At ako naman ang pinakahamak sa pamilya namin. So ano ang isinagot ng Diyos sa kanya? Doon nung makita ni Gideon ang kanyang sarili na wala siyang magagawa, yung kanyang lahi ay hindi talaga, kumbaga ay sa tingin niya, walang magagawa, Lord eh. Kahit saan butik ng anggulo, sa lahi namin, sa pamilya namin. Tapos ako, wala, Lord. Wala akong magagawa. Pero ano ang sinagot ng Diyos sa kanya? Ako mismo ang nagsusugo sa iyo. Iyon ang sinagot ng Diyos sa kanya. Tiniyak ng Diyos kay Gideon na siya nga ang pinili niya at tinitiyak niya na kilala niya si Gideon. At iba ang pamantayan ng Diyos kung paano siya pumipili ng kanyang gagamitin at hindi ito kapareho kung paano namimili ang tao ng isang, sabihin natin na isang mandirigma o isang magiging leader. So, wala akong pinag-iba dito gaya nung nangyari po sa 1 Samuel chapter 16 verse 7. Diba? Anong nangyari doon? Nung si Propeta Samuel ay inatasan ng Diyos na i-anoint ang susunod na hari ng Israel, na walang iba kundi si David. Nasa panahon na yon ay kabataan pa lang si David at siya ay nagpapastor ng tupa doon sa ilang. Di po ba? Anong sinabi ng Diyos kay Samuel noong makita ni Samuel yung panganay na anak ni Jesse? Sabi niya, ito na yon. Ito na. Ang kanyang tindig pa lang. At siya ang panganay. Ang sinasabi ni Samuel, eto na yon. Walang duda na eto na ang susunod na hari ng Israel. Pero anong sabi ng Diyos? Huwag mong tignan ang kanyang taas at kakisigan, sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao, panlabas na anyo ang tinitignan ng tao. Ngunit sa puso, tumitingin si Yahweh. Purihin ang Diyos. So, ibang-iba po kung pumipili ang Diyos ng kanyang lingkod o gagamitin sa anumang misyon na kanyang pinagagawa para maitaas ang kanyang pangalan, ay ang puso ang tinitignan niya. So, nakikita ng Diyos ang puso natin. Puso na bagong palit. Pusong laman. Pusong may takot at pagsunod sa Diyos. So, how God grows our faith? Kaya ang unang point natin is God assured who we are. And secondly, God affirmed of who He is. So, nung pong
napagtanto ni Gideon na ang kausap nga niya ay anghel ng Diyos, nagising po siya sa katotohanan na siya nga ay tinatawag ng Diyos at nakatitiyak na siya na tutulungan at hindi siya iiwanan ng Diyos. At mismo ang Diyos ang nagsusugo sa kanya. So masasabi natin na ang level ng kanyang pananampalataya or faith ay tunay nga po na sa pagkakataon na yon ay tumaas. Di ba? At titignan natin dito na susunod na step ay makikita natin dito na muling itataas yung antas, yung level ng faith. Muling lalago yung pananampalataya ni Gideon dito. Because God grows his faith. Sa verse 25 and 26, this is what it says sa chapter 6 ng Judges. Kinagabihan, sinabi ni Yahweh kay Gideon, kunin mo ang toro ng iyong ama at isa pang toro na 7 taong gulang. Gibain mo ang altar ni Baal na ipinagawa ng iyong ama at putulin mo ang rebulto ni Asherah. At sa tabi nito, pagkatapos magpatong-patong ka ng mga bato sa ibabaw ng burol na ito bilang altar para kay Yahweh na iyong Diyos. Pagputol-putulin mo ang mga rebulto ni Asherah at gawin mong panggatong sa ibabaw ng altar. Ialay mo roon ang pangalawang toro ng iyong ama bilang handog na sinusunog. Yan ho yung nais ipagawa ng Diyos sa kanya. At dito natin makikita na ipinakikilala ng Diyos kay Gideon kung sino ba talaga siya. Ipinakikilala ng Diyos kung ano yung nais ng Diyos na mangyari. At ipinakikilala ng Diyos, pinakikita ng Diyos kay Gideon na Gideon, ako ang may kontrol ng lahat. Ako ang tunay na Diyos, ako lamang ang dapat purihin at sambahin. Now that Gideon is assured of his identity, alam na ni Gideon nakita na sinabi na sa kanya ng Panginoon na siya ay tinatawag ng Diyos. So the Lord gave him the second step to give affirmation of who God is. That God is a way maker. That God is a miracle worker, promise keeper, light in the darkness. That is who God is. Yun ang nais ipakita ng Diyos sa kay Gideon. Gideon was also fearful when he received his next task. Sabi dun sa verse na binasa natin. To destroy Baal's altar and Asherah's pole. Notice it was shortly after he finished worshiping the Lord and acknowledging His power. The next task is very dangerous that caused him to be fearful. So, what caused his fear? Ano ba ang naging dahilan ng kanyang takot? So, Gideon was afraid of his own family and the men of the town that were part of this Baal worship. So, alam ni Gideon na ang kanyang ama, ang sabi nga sa binasa natin kanina na ang kanyang ama ang nagpagawa ng mga altar na yon at ng mga rebulto na yon. So, alalahanin natin na mismo ang kanyang amang si Joas ay isang idolater. At yung kanyang mga kababayan doon, sila ay sumasamba kay Baal. Kaya't yung altar na nakatalaga kay Baal at sa kay Asherah ay talaga namang nasa lupain nila, nasa property nila. Kumbaga, kung tutuusin, nasa loob ng bakuran nila. Dahil nga ang ama niya nga ang siyang nagpagawa ng mga rebultong ito. At ang sinasabi ng Panginoon kay Gideon, yung mga rebultong pinatayo ng iyong ama, yung mga sinasamba ng iyong mga kababayan at ng iyong pamilya,
gibain mo ito, pagputol-putulin mo ito, at gawin mong panggatong. Yan ang sinasabi ng Diyos kay Gideon. Kung tutuusin, mga kapatid, maari namang tupukin ng Diyos ang mga altar na yon ng mga Diyos-Diyosan. Di ba ba? Pero hindi ito ang paraan na ginawa ng Diyos. Bakit? Dahil ang nais ng Diyos na palaguin ng Diyos ang pananampalataya ni Gideon. At nais ng Diyos na may gawin si Gideon at masabi niya na ang Diyos na pinaglilingkuran niya ay Diyos na galit sa maling pananambahan at pagyukod sa mga Diyos-Diyosan na di naman nila kayang iligtas o bigyan ng proteksyon ang kanilang sarili. And God wants Gideon to see that He is the Almighty God. God wants Gideon to see that He is the sovereign God. Amen? So the Lord wants us to trust in what He had said and have faith of who He is. The Lord could then demonstrate to Gideon He was with him in power and authority. So Gideon's faith is exercised in an action. Sa verse 27, anong ginawa ni Gideon? Kaya't isinama ni Gideon ang 10 sa kanyang mga tagapaglingkod at ginawa ang sinabi sa kanya ni Yahweh. Yun ang ginawa nila. Talagang sinunod niya. Sa bawat detalye na sinabi ng Diyos, yun ang ginawa nila. Pinagputol-putol nila yung mga Diyos-Diyosan at ginawa itong panggatong. So faith with action, yan po yung naging hakbang ni Gideon. So hindi sapat na sinasabi natin na mayroon tayong faith or pananampalataya. Kailangang makita ito sa atin. So ang sabi nga ni James, di ba, sa James chapter 14, sa unang bahagi at hanggang sa 17, ang sabi, mga kapatid, ano ang pakinabang kung sabihin ng isang tao na siya ay may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa? Tapos sa verse 17, ang sabi, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. So makikita natin dito na si Gideon, yung kanyang pananampalataya, yung kanyang pagsunod, at yung pagkakaalam na nais yung ipagawa ng Diyos sa kanya, he acted on it. Talagang yung pananampalataya niya ay ginawa niya itong action. So, the Lord is growing Gideon's faith one step at a time. Gideon had already knows who he was in God's eyes and already acknowledged Almighty God, the Lord and mighty God, and who God really is. So the third and final step, how God grows our faith is, God allows us to understand His Word. Pinahintulutan ng Panginoon na maunawaan natin ang Kanyang salita. So in verse 14, Gideon heard the message. Gideon heard the word to overthrow the Midianites. Often in Scripture, the first command of faith is simply to follow. In Gideon's case, as we see in chapter 6, Gideon accepted the messenger. Gideon accepted the message. And now, he was to accomplish part of the mission given. But he was still afraid. May takot pa rin siya. Kaya nga, may mga signs siyang hiningi sa Diyos. Kung siya nga pa talaga ay tinatawag niya o tinatawag ng Diyos sa isang misyon na imposible sa paningin ng tao. Na ano yun? Nalupigin ang mga Midianita at mapalitan ang kasaysayan sa loob ng 7 taon.
Isipin niyo yun. 7 taon sila ay inaalipusta, inaalipin, tinatakot, sila ay nabuhay sa takot in 7 long years. Ganun ang kanilang kalagayan. Pero itong si Gideon, tinawag siya ng Diyos, prinoklama sa kanya na siya ay gagamitin ng Diyos at ililigtas ang Israel mula sa kamay ng mga Midianita. Imagine that. He will be an instrument of change dito po sa buhay ng mga Israelites. Maari ho yung mga tao for 7 years ay nasanay na sa ganong buhay. Pero nais ng Diyos na hindi sila manatili sa ganong uring buhay. Nais ng Diyos na sila ay mapalaya mula doon sa pagkakaalipin, sa pagkakabihag at pag-alipusta, pagpapahirap ng mga kaaway sa kanila. Pero bago po natin husgahan si Gideon, kung anong antas ang kanyang trust o yung pagtitiwala and faith, ang kanyang pananampalataya, tingnan muna po natin ang ating pagtitiwala sa Diyos at ang ating pananampalataya sa Kanya. Tayo po, mga kapatid, ay may access sa lahat ng translation at lingwahe ng Biblia. Di po ba? May mga Biblia tayo. We have full set of scriptures. The Old and New Testament. Hard copy man ito. Or electronic man yan. Di ba? The Lord has revealed Himself in all 66 books na meron tayo. At available sa atin ito anytime. Anumang oras na gustuhin nating basahin, gustuhin nating pagnilay-nilayan, it is available all the time sa atin. Di ba ba? At purihin ng Panginoon, dito po sa Pilipinas, sa atin, mayroon tayong kalayaan na gawin ito. Sa ibang bansa, pag ikaw ay nagbabasa ng Biblia, ay talagang malalagay ka sa alanganin. Pero sa atin dito sa Pilipinas, ay meron na tayong kalayaan. Yes, we can. If we choose to read in the Bible every day, to remind us of who God is and how much He loves and cares for us, we can do it. Nasa atin po yun. And God is allowing us to understand every word na nakalagay po dyan. The Bible also contains thousands and thousands of His promises to comfort us, to give us hope during life's good and bad times, happy days and rough days. So, not only that, we have the person of Jesus Christ as testimony of who God is and how much He loves us and cares for us. We see through Him that the Lord is kind. We see through Jesus that the Lord is gracious. We see through Jesus that the Lord is merciful and the Lord is forgiving. Di ba ba? So nasa lahat po nasa ating pong lahat ang advantage. So once we receive Jesus in our life, we will never leave or forsake us. Or He will never leave or forsake us. And nothing can separate us from His love. Ultimately, He desires the best for us in everything. By trusting and obeying Him, we will receive only the best. The best is for His children. Yes, kapag nagkakamali o nagkakasala tayo, pinapalo tayo at itinutuwid tayo. Bakit? Ginagawa niya ito dahil mahal tayo. Mahal niya tayo. Remember that God hates sin, not the sinners. God loves us. Amen? Now, let's ask a question to ourselves to see how strong our faith has been. How many of us doubted and worried since you accepted Jesus as your personal Lord and Savior? How many of us doubted and worried
since the pandemic started 1.5 years ago. Why would you worry? The Lord has promised to supply all your needs. He even has proven He will supply abundantly more than your needs. He proved in His Word that we can trust what He says. God allows us to understand every single word He said, which are written in the Bible. Amen? Pero kapag dumarating ang mga balita, madalas natatabunan ng takot, tayo'y nagpapanik, nagkakaroon tayo ng pag-aalala, at mayroon tayong pakiramdam na tayo'y nawawalan na ng pag-asa or hopelessness. And eventually, our faith fluctuates. Para lang ito nung kapag nagkakaroon ng malakas na pag-ulan, di po ba? Di ba kapag malakas ang ulan at kumukulog at kumikidlat, yung ilaw natin parang nagbabago yung liwanag. Parang nagkakaroon ng pag-aandap-andap, di po ba? Dahil ang kuryente ay nagpa-fluctuate. Bakit? Kulang ang power na dumadaloy. Kaya gano'n. So same is true with our faith. When we look at our circumstances and doubt in the very promises we have been given, our peace that surpasses all understanding goes out the window. Diba? Why? Because our faith is little. It is what Jesus responds to His disciples. Maalala natin sa Matthew chapter 8, verse 26. Bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ng inyong pananampalataya. Sabi ng Panginoon sa kanila, you of little faith, why did you doubt? So, ano yung tagpong ito? Di ba nga siya ay mahimbing natutulog doon sa bangka nung dumating yung malakas na unos at nagpanik ang mga alagad at ginising siya. Lord, tulungan mo kami. Don't you care? Sabi nila. Don't you care na namamatay na tayo? Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanila, you of little faith, why did you doubt? So ang sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag kayong matakot at magduda. Kasama niyo ako. Gaano man ang pwersa ng bagyo na nararanasan natin ngayon, naranasan ninyo, tatalima ang bagyo na yan sa tinig ko. Walang bagyo na di ko kayang pagliwanagin. Yan ang nais kong maintindihan ninyo at itanim sa isip at puso ninyo. Kaya nga, lagi nating tignan, mga kapatid, sa ating pong buhay, may mga bagyo ba nararanasan tayo? At yung mga unos na yan, kumusta po yung ating pananampalataya? Tayo ba ay nagpapanik? Kagaya ng mga alagad? Sabi ng Hebrews chapter 13, verse 5, yung palawang bahagi, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Maaari po natin kapitan yung pangako ng Diyos na yan sa atin. Mga kapatid, nais ng Diyos na lumago ang ating faith at tinitiyak ng Diyos sa bawat isa sa atin ngayon. Yes, kapatid, ikaw na nanonood ngayon. Nais niya na makita natin na kilala tayo. Yes, kilala ka ng Diyos. Kailanman, hindi niya tayo ipapahiya. Pinagtitibay din niya kung sino siya. Na siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Wala siyang katulad. At siya lang ang narapat purihin at itaas sa ating buhay. At ang lahat ng tuhod ay maninikluhod sa Kanya. At ang lahat ng dila ay magsasabing, siya ay Diyos. So, pinahihintulutan din ng ating Panginoon
na maunawaan ng bawat isa sa atin ang kanyang mga salita. At ito ay maging gabay sa ating buhay, maging ilaw sa kadiliman, at maging mapa sa bawat landasin na tinatahak natin. Sa buhay natin, ang salita ng Diyos ay napakahalaga. Di ba? Upang ang ating pananampalataya ay patuloy na lumago. Magandang gabi po sa inyong lahat at ang pag-ibig ng Diyos, pagpapala ng Diyos Anak, at ang patuloy na pagkikipisan at patnubay ng banal na Espiritu Santo ay sumaating lahat. Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod at sa mga sandaling ito, tayo naman po ay dadako sa ating pananalangin at patuloy po na samahan ninyo ako at patuloy na tayo ay manikluhod sa ating Panginoon at naniniwala tayo na ang Diyos ay tutugon sa bawat dalangin ng kanyang mga anak. Kagaya ng mga Israelites, nung sila ay nahirapan, sila ay dumaranas ng tunay na kahirapan sa pagpapahirap ng mga Midyanita, sila ay dumaing sa Diyos at tinugon sila ng Diyos. So, sa ating buhay, ganun din po. Tayo po, maaring tayo ay dumadaan ngayon sa isang napakahirap na sitwasyon at alam nating lahat na tayo ay kasalukuyang nakikipagbaka pa rin sa pandemya ng kalusugan at hirap pa rin ang ating ekonomiya. Kaya patuloy po na tayo kumapit sa mga pangako at sa salita ng ating Panginoon at tayo ay makaalpas sa ating kinalalagyan sa mga sandaling ito. Manalangin po tayo. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyong salita. Salamat, Panginoon, dahil sa iyong mga pagtuturo sa amin, gaya ng pagpapalago mo, Panginoon, ng pananampalataya ni Gideon. At ito, Panginoon, ay step by step mong ginawa sa kanya ito, Panginoon. Hanggang sa siya ay nakamtan niya yung malaking katagumpayan na nangyari sa kanyang buhay. Ang lupigin ang mga Midyanita na umaalipusta sa kanila. Sa aming buhay, Panginoon, dalangin din po namin, O Diyos, na yung mga kahirapan, pangangailangan, karamdaman, o mga relasyong sira, Lord, na ito ay maaring masabi namin na nagre-represent, Panginoon, sa mga Midyanita. Dalangin namin, Panginoon, kagaya ni Gideon, na mapagtagumpayan din po namin ang mga bagay na ito. Dahil ikaw ay Diyos na hindi nagbago, Panginoon. Kung paano mo tinulungan si Gideon, paano mo sinamahan si Gideon, paano mo binigyan, Panginoon, ng assurance si Gideon, Panginoon, ng isang katagumpayan at kalayaan mula sa kaaway, ay ganun din, Panginoon. Kayang-kaya mo rin gawin sa iyong mga anak ang mga bagay na ito. Kaya patuloy po kaming kumakapit, Panginoon. Hayaan mo nga po ng iyong mga anak ay makalaya sa anumang kahirapan, sa anumang mga kapighatian, Panginoon, na maaaring nararanasan namin. Sa anumang karamdaman, Panginoon, na bumibihag
sa iyong mga anak. Sa anumang pangangailangan na siyang pumipigil, Panginoon, para kami ay kumilos at makapagbigay ng kalawalatian sa iyong pangalan. Lord, dalangin namin na patuloy po na ikaw ay maging buhay sa buhay namin. Maraming salamat, Panginoon. Inaangkin po namin ng buong buo ang katugunan mo sa mga problema, sa mga karaingan ng iyong mga anak. Sa bawat pamilya, Panginoon, na represented, Panginoon, dito po sa programang ito. Lord, alam ko po na hindi maiksyan yung mga kamay na maabot ang bawat isa. Salamat po, O Diyos, sa iyong katugunan. Salamat sa iyong pag-ibig na patuloy na dumadaloy sa iyong mga anak. Inaangkin po namin at binabalik po namin sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus, ang aming Diyos at sa rin kapagligtas, na ito, Panginoon, ay tunay nga na nakamtan namin. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Purihin po ang ating Panginoon at mga kapatid, muli ako po ay umaanyaya sa inyo na patuloy po nating subaybayan at patuloy po nating samahan ang ating pong mga kapastoran, kasi araw-araw po ay meron pong pangangaral ng salita ng ating Panginoon mula Lunes hanggang Sabado. Yan po ay sa ganap ng alas 7 ng gabi. Gaya po nitong oras natin dito sa midweek service, ay meron pong pangangaral ang ating mga kapastoran sa buong MMIM. Kaya patuloy po na tayo ay sumuporta dito po sa gawain na ito. At alam ko po na habang tayo po ay nagtitiwala at patuloy na sumasama sa mga ganitong uri ng gawain, ang ating pananampalataya ay patuloy din pong lumalago. Purihin po ang ating Panginoon at magandang gabi po sa inyong lahat. Inaanihan ko po ang bawat isa sa kanilang mga bahay na patuloy makisama, makigalak sa atin at patuloy na let's declare the victory of our Lord. And as we sing this song, patuloy na rin pagdiwang natin ang kaligtasan ay pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Sa